time. Wala bang first time dito? Ayan. Sabi mo yung halaman. Ayun ba ng ilaw? So, welcome sa... So, ano nga ba ang wildlife creation? Ayan. Ito ang first time. Sige, sa mga first time, ito ang first time ba? Sige, bago first time, ano ba ang wildlife? Ano ba yung wildlife? Wildlife stands for wild youth living in space every day. Diba? Mga kabataan, araw-araw, namumuhay sa pananampalataya sa Diyos. Yes! So, wildlife, ito ay ang youth service ng UMIS ng Taypol na nangyayari every second and fourth week of the month. Dito palagi dito. Pero si second youth service pa is, youth lang pwede umatin. Kasi kahit sino, kahit ako natin. Hindi, sabi ko, hindi lang youth. Pwede youth at heart, by heart. Tulad mo. Sige, agree. So, ano yung mga activity? So, ano ba yung mga activities na? Yan. Sulat sa activities. Just living in faith every day. Yan. Ang ating activities for November. Ayan. Sa 13, meron tayong film analysis. Or bukas. Pacquiao? Inaanayahan namin lahat. Ano Pacquiao? Pacquiao! Naniniwala ako na kung nanonood kayo, hindi kayo, kaya kayo nanonood ng Sabi sa atin, pag nanood daw kayo bukas, hindi naman mahina. Amen! Naniniwala ako dahil sa yung film analysis na yan. Talagang sabi sa puso. Ay, Attorney Ho. Ayun, bukas na nakatawa nila. Tapos naman natin bukas tao sana inaasahan natin kung sino mga nandito kasi bukas. Ayan. Sa 19, ipag-point ba bukas? Secret! Yan, sa 19 ito na yun. Bible study. Pinangunahan ni Pastor Magdon. So, sinakala, siguro si Pastor Mario. Yung may Pastor Mario. May natin sa iyo. Ayo! Attitude ba? Pero magkakahandle ng Bible study. Sa UMIS room. Mga di pa nakakalap ng UMIS room. Sa first floor ng multipurpose. Yung Pedro Marica po. Pero nandun yung oo. Makita mo din. Yun lang. Yung carpet. Sige, sa November 20. Sunday. Jump, jump, Yan, jump, jump. jump. Science provision. Juniors under science provision. Ito, nilaan to para sa mga junior MIL. 12 to 17. 12 to 16. Diba? Pero mali mo na mga
officer para mag-secure pa rin. Galing! Ali! Ali! Sa 27 George Fellowship with sino ba? Secret Fellowship. Kaya ba yan? Next twilight daw sa 24th. 26. Ayan. So, bago tayo ng class sa aking testimony, sino dito ang mga mag-birthday? November. Next year. November. Maliban sa mga tapos na. Wala. December. Wala. Ayan. So, ngayon, nasa testimony na tayo. So, sino ba dito ang willing na mag-testimony? Na yung mga nangyari sa kanila lately, yung mga siyempre kasi nag-guest ka, i-share mo naman yun sa iba. May Joshua. Can you? Wow. Testimony ko po yung pagtali ko po sa Praise and Worship. Super happy ko po na nakasama po ako sa Praise and Worship. Nung dati po kasi inactive na po ako, tapos wala po ako sa church. Parang hindi ko na po commitment yun na pumunta sa church dati. Pero nung ginamit kong instrument si Adelani po para invite ko sa Pao. Invite po ako nung last Sunday ko po. Ayun po, tapos tumagal po ako ng practice. Tapos din ko po na-feel na talaga. Ito na po talaga yun. Talaga. Ito na po yung parang na-feel ko na po yung ano ba tawag? Basta yung ano, yung parang feel mo na parang nanumbalik ka ulit yung dati mong parang fire. Tapos nung sumama ako nung research sa Pao, parang yun ko pa mas nakilala si God. Doon ko pa mas na-feel yung presence niya. Doon ko pa na-feel na kailangan ko talaga na pumunta ng church. Hindi lang para pumunta lang ng church to be blessed. And siyempre, hindi ka pumunta ng church na nakikipag-misa, nakikipag-cellphone, text. So, pumunta ka sa church para ma-feel mo talaga yung presence ng Lord. At doon ko yung natutunan sa retreat na yun. So, tapos, pagkatapos na retreat, nung in-interview po ako, kasi po nung una kong pagkali po sa Pao, parang wala lang po, parang wala po akong purpose kung bakit sumali ako sa Pao. Pero nung pagkatapos po nung retreat, alam ko na po yung purpose ko kung bakit sumali. Alam ko na po. Ano yun? Yung purpose ko po is to serve God. Hindi po para sa faith, hindi po para sumikat ako, kundi para po mas mag-glorify ko po si God. Hindi pa po kasi sapat yung pupunta ka lang sa church. Hindi pa yung sapat. Kasi, di ba tinasacrifice niya yung buhay niya para sa akin?
hindi ba yung sapat yung mga ginagawa ko? Para sa akin, hindi ba sapat yun? Kaya, ngayon, babawi. So, decipher muna ako lahat ng susunod ng PAW. Free to lumabot kay Ate Lani. Para lahat tayo dito PAW na. Endorser. So, meron mo bang na-test? Maliban kay Ace? Sarap kay Ace. Sa akin naman sa yung about sa school. Kasi last week, meron kaming machine problem sa last laboratory. Machine problem. Tapos yung subject na yun, i-write yung dapat namin ma-consume. So, yung i-write na yun, kailangan namin mag-solve yung problem na bigay ng prof namin. So, yun nga, sa layers na yun, per group kasi yun eh. Tapos 8 kami mga classmates ko sa isang grupo. And then, yung sa day na yun, hindi namin nakatapos yung machine project dahil yung mga kagrupo ko, Facebook lang na Facebook. Wow. Tapos nagdalan lang. Dahil ako yung na-apply na maging leader, So, dahil nga ako yung na-assign na leader, dapat ako yung responsible na sa pag-solve ng problem namin. And, kung natin ko yung mga members ko, ang problema ay hindi nila alam kung paano gawin yun. Hindi nila alam kung paano solve yung problem na yun. So, on that day, budget talaga ako, parang nawawalan na ako ng pag-asa, kasi parang, bumaba yung grade ko. Tapos, yung last Tuesday, ngayon Tuesday ko na to, kinontinue yung machine problem namin. So, nag-pray ako kay God. Yung morning pa lang noon, excited na ako na sana, magawa ko yung machine problem. So, fortunately, gawa ko nga, pero iba talaga yung way ni God eh, napaka-serious niya. Parang, hindi ko akalain na magagawa ko yun. Parang dalawa lang kaming gumagawa sa grupo eh. Parang walang membro kami, pero dalawa lang gumagawa. So, napaisip din ako kung paano namin magagawa. And then, yung bago matapos yung subject na yun, parang hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. Parang ganyan talaga eh. Tapos, yung after nung magawa yung problem na yun, habang sinesika ng prof ko yung ginawa namin, may na-thinking sa utak ko. Thinking na. Philippians 4:13. I can do anything. I can do all things Through Christ who strengthens me. Oh, yun na. Wow! Through Christ who gives me strength. Thank you, guys. Ano mo lang? Moral na lesson. Kung nasira kayong washing machine, utang. Pero maganda. So, meron pa pang gusto mag-testimony dito? Ano pa? Yung dati na. Oo nga, pala nila ako ba? Ay, hindi niya wala tayo kasi tayo ako dun sa. So, wala na. Sino para ako? Ayan, wala na. So, nagandaan ko para sa ating message na bibigay ng isang babae hindi naman bago sa atin na alam natin yung pananampalataya is grabe talaga. Nagsisilbi sa atin. So,
yan sa Sunday School teacher sa mga high school. So, rin yung vice principal ng Peaceful Way School. So, our speaker for today is no other than Mrs. Cecil.